Magandang araw po sa inyong lahat. Narito ako upang talakayin ang pagbabagong morpoponomiko. Sa pagbabagong morpoponomiko, meron po tayong 6 na uri. Ito ay ang asimilasyong ganap, asimilasyong parsyal o di ganap, pagpapalit ng punema, paglilipat diin, pagkakaltas ng punema, at metathesis. Ang una kong tatalakayin ay ang asimilasyong ganap. Nangyayari ang asimilasyong ito kapag matapos na maging sa N at M ng panlaping dahil sa pakikibagay sa kasunod na tunog ay nawawala pa ang sumusunod na unang titik ng salitang ugat at nananatili lamang ang tunog na N o M. Halimbawa, pang plus pukaw. Pam, ibig sabihin mawawala yung kasunod na titik kaya magiging pamukaw. Sunod na halimbawa, mang plus pitas, makakaltasan siya ng isang mang plus pitas, makakaltas ang unang titik ng salitang ugat, kaya magiging mam pitas. Sa asimilasyong parsyal o di ganap, tanging ang pagbabago ay sa pinal na panlaping ng lamang kapag ikinakabit ang sa mga salita. Halimbawa, pang plus sara, magiging pan, makakaltas sa pinal na panlapi, magiging pansara. Halimbawa pa, sing plus salitang ugat palad, makakaltas ang huling panlaping ng, kaya magiging sim palad. Mapapalitan siya ng titik, mapapalitan ng titik ng huling letra. Pangatlo, pagpapalit ng ponema. Kung ang isang o dalawang titik ng salita ng nagpapalitan sa iba bukod sa kung nagkakaltas o nagsusudlong. Ang ponemang D sa posisyong inisyal ng salitang nilalapian ay karaniwang pinapalitan ng ponemang R kapag patinig ang huling ponema ng unlapi. Halimbawa, ma plus salitang ugat damot. Ang salitang ugat niya is damot. Mapapalitan siya kapag patinig ang panghuling panlapi, kaya magiging maramot. Isa pang halimbawa, ma plus dunong equals marunong. Mapapalitan siya ng R kapag titik A o kaya patinig. Pang-apat, paglilipat ng diin. Kapag ang salitang ugat ay nilalagyan ng panlapi, ito ay nagbabago kapag ito'y nilalapian. Maaaring malipat ng isa o dalawang pantig ang diin patungong huling pantig o maaaring malipat ng pantig sa patungong unahan ng salita. Mga halimbawa, laro. Ang salitang ugat is laro. Plus an. Papalitan siya, hindi lang siya mapapalitan ng mga letra, kundi mapapalit din yung diin sa hulihan. Laroan. Kapag papanlapian natin. Isa pang halimbawa, dugo, salitang ugat, plus an, duguan. Nasa panghuling tunog, panghuling panlapi. Isa pang halimbawa, basa, plus hin. Mapupunta sa gitna ang diin. Basahin. Panlima, pagkakaltas ng ponema. Nagaganap ang pagbabagong ito kung ang huling ponemang patinig ng salitang ugat, ito ay nawawala sa paghuhulapi. Halimbawa, salitang ugat, takip. Lalapian natin siya ng an. Takipan. Kakaltasan natin siya ng ponema, kaya magiging takpan. Isa pang halimbawa, sara. Sara ang salitang ugat. Lalapian natin ng han. Magiging sarahan. Kakaltasan natin siya ng ponema, kaya magiging sarhan. Isa pang halimbawa, laba ang salitang ugat. Lalapian natin ng han, magiging labahan. Pag kinaltasan natin siya ng ponema, magiging labhan. At ang huli natin ay ang metathesis. Ito ay kapag ang salitang ugat ay nagsisimula sa L or Y, ay ginigitlapian ng in ang L o Y ng salitang ugat. At ang N ng gitlapi ay nagkakapalit ng posisyon. Halimbawa,
lipad ang salitang ugat. Gigitlapian natin siya, lalapian natin siya, magiging nilipad. Pero, mababago ito. Isa pang halimbawa, yaya. Lalapian natin siya ng in, magiging niyaya. Mababago ang panlaping in, magiging ni. Sa metathesis, may mga salita na nagkakaroon ng pagkakaltas ng ponemang bukod sa pagkakapalit na posisyon ng dalawang ponema. Halimbawa nito, salitang ugat is atip. Alalapin natin siya ng an, magiging atipan. Makakaltasan siya ng ponema, magiging aptan. Isa pang halimbawa, tanim. Ang panlapi natin gagamitin is an, magiging tanim man. Kakaltasan natin siya ng ponema, kaya magiging tamnan. Yan lang po ang ipapaliwanag ko sa pagbabagang ponemiko. Sana po ay naunawaan ninyo. Maraming salamat.